kong binabagtas ang kalsada ng Tarlac City, isang lugar na buhay sa biyahe, puno ng sasakyan at nagsisilbing sentro ng galaw sa lalawigan. Kapag tinataha ko naman ang daan papuntang San Jose, papalitan nito ng mas tahimik at preskong tanawin. Dito mas dama ko ang sarap ng pagmumotor at ang ginawa ng probinsya. Tara, samahan niyo ako. Hello sa aking mga 247 subscriber. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome back to my channel. Sa ngayon is pupuntahan natin yung Sitio Tala na tinatawag nilang Sitio Agos na matatagpuan sa San Jose, Tarlac. Ngayon is araw ng linggo. So ito yung araw ng rides ng mga riders. Kung bago ka lang dito sa channel ko, like and subscribe para sama-sama tayo sa ating biyahe. So ngayong araw, samahan nyo ako sa aking paglalakbay at ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng Sitio Tala na tinatawag na Sitio Agos sa San Jose, Tarlac. Tara, let's go! Oh, dito sa 87 yung presyo ng gasolina. So, yung diesel niya is nasa 115. So mataas pa rin yung presyo ng gasolina. So yung Sitio Tala na pupuntahan natin is dati ko nang napuntahan yun, kaso lang hindi ko na kuhanan ng video. So meron tayong bagong biling drone, saka meron tayong action cam. So makukuha na natin yung daanan na baybayin natin papunta doon sa Sitio Tala na tinatawag nilang Little Baguio. So dito sa Tarlac, na-amaze ako sa lugar na ito kasi marami siyang mga magandang spots na pwedeng puntahan ng mga lokal. So ngayon nandito tayo sa Tarlac City. So ito yung unang madaanan natin papunta doon sa San Jose. So napapansin ko ngayong araw, noong hindi pa tumaas yung presyo ng fuel, is marami talagang mga motorista na nasa daan. So ngayon napapansin ko konti na lang. Siguro nilimit ng mga lokal yung lakad nila para makatipid sa gastos at makatipid sa konsumo ng gasolina. So yun guys, sana mag-enjoy kayo sa ating paglalakbay ngayon. Tapusin yung video hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea kung sakaling pupunta kayo ng Sitio Tala.
So ngayon is araw ng linggo, November 29, araw ng palaspas. Kaya may nakita akong simbahan na may mga dalang mga palaspas. So nasa 46 minutes yung time travel papunta doon sa Sitio Tala. So malapit na tayo sa SM ng Tarlac City. So napaka linis talaga ng daan. Kaya madali lang tayo makakarating doon sa pupuntahan natin. So dito na tayo sa tapat ng SM ng Tarlac City. Pero sarado pa ngayon. So pagkakaalam ko, nagbago yata ng mall hours yung lahat ng mga malls, na instead na 10 AM yung bukas nila, isa naging 11. And then yung close nila, instead of 10 PM is naging 9 PM na. So kakaliwa tayo sa may unahan. So tandaan nyo lang, dito sa may City Center. Yan, City Center. Dati pag dumadaan ako dito sa itong iskinita na ito, grabe, maraming mga motorista. Kaya ngayon, pansin nyo is kunti na lang. So dito sa may McDo is
pinapakanan tayo. Tapos unahan naman konti, kakaliwa tayo dito. So yun, may nagbibenta ng mga palaspas. May naglalaba sa tabing daan. Diretso lang tayo. May dalang bata pa. Kaliwa tayo. So ito na yung pinaka sentro ng Tarlac City. May simbahan. So ito pala. So nakita nyo kanina yung drone shot ng Tarlac City. So napakaganda ng sentro ng Tarlac City.
Huwag natin kalimutan na ano lang tayo parati, defensive drive, ride safe, para makauwi tayo ng ligtas sa pamilya natin. So ganun parati, isipin natin parati yung safety natin. Maganda siguro mag-jogging dito pag hapon kasi maganda yung ano maganda yung view. So diretso lang tayo sa may unahan konti. Pinapa kanan. So may madadaanan tayong tulay. So kung may nakalagay doon na signage, pagka kakaliwa tayo sa puntang Manila, pagka kakanan papuntang mga Tarim via Kamiling. Sa may unahan is kakanan na tayo. So ito yung puntang San Jose. So sa may unahan konti, ayun, may, so dito yung tandaan nyo lang itong 7-Eleven. So pag dito na kayo sa may bandang 7-Eleven, kakaliwa na kayo. So dito banda is palengke yata ito. So maraming mga locals na nagtitinda. So 35 minutes yung distance natin doon sa lugar na pupuntahan natin. So stay tuned lang mga subscribers at i-enjoy nyo lang yung panonood. So diretso lang tayo. So dito sa Bragg gasoline station is nasa 89 pesos yung pinakababang presyo ng gasolina. Tapos yung diesel niya is nasa 115.
sa may unahan, isa pinapakaliwa tayo. So tuloy-tuloy na itong daan na ito. So nasa 33 minutes. Dito naman sa gasoline station na ito, yung isa mahal yung gasolina, nasa 92 ang pinakamababa. Tapos yung diesel niya is 418. So yung diesel talaga yung pinaka mahal ngayon. Ganda, no? Patay yung mga damo dahil sa sobrang init. So, Barangay Care. Dito na tayo banda sa Barangay Care. Westwood Farm. So sa may kaliwa ko is Westwood Farm. So pwede kayo mag-comment doon dyan sa comment section. I-comment nyo lang kung saan yung gusto na puntahan ko at susubukan kong puntahan, or titingnan ko doon sa bucket list ko. Kung nasa bucket list ko, puntahan natin yan. Or meron kayong lugar na napuntahan nyo
na gusto nyo puntahan ko rin yan. Tingnan natin. So welcome to San Jose. So sa may kaliwa ko, nakikita natin yung bundok. Oh, ganda. So kulay brown yung bundok doon sa may bandang kaliwa ko. Tuyot siya pero magandang tingnan. Pero pagka tagulan siguro, berde siguro yan pagka tagulan. Ngayon kasi summer, kaya tagtuyot talaga. Saka Resort. Yun, no? Nakikita natin yung mga bundok sa may kaliwa ko. Aldrich Cafe Restaurant. Oh, close sila. Gusto ko ba sana magkape, kaso close sila eh. Sige lang, next time. Ganda ng daan. Oops. Dried fish. So may nagtitinda dito ng dried fish. Wow, ganda ng daan. Yun, oh. Tuyo talaga, no? Halos pa tayo lahat yung mga puno eh. School ito. So, Labni Elementary School.
Banda dito sa may kanan ko. Hanap tayo ng open area, magpapa-liparante ng drone. Napakaganda ang tingnan sa taas. So napansin nyo, no, dun sa kuha ng drone isa halos patay lahat yung mga damo, yung mga puno, dahil yan sa sobrang init. Pero kahit na ganun, maganda pa rin siyang tingnan. Oh, yung aso tingin-tingin din pag tumawid. So, diretso lang yung daan natin. Tuloy-tuloy lang. So, ang diretsong daan na ito is Kamiling, Santa Ignacia. Tapos sa may unahan, papuntang Kapas sa may kaliwa. So dito sa may kaliwa, yun yung papuntang Kapas. So yung daan natin is diretso lang.
mga palay no, nakikita tayo na nakabilad sa init. So nilagay lang nila dito sa tabi ng daan. So sa may unahan may nakikita tayong mga bundok. So may bahay pa dun sa tuktok ko at may kalsada. Oh. So oras natin ngayon is alas 9 ng umaga. Wow. Ganda oh. Mahal talaga. Open yung area. Farmhouse at San Jose. So, may farmhouse dito. Tingnan natin. Oh.
biglang gigilid eh. So defensive driving lang tayo para iwas disgrasya. Huwag natin pilitin pag nakita natin na alanganin. So pag alanganin, huwag nang tumuloy. Gaya nito, yan o. Yung mga so may madaanan tayong detachment kampo. So 3rd Mechanized Battalion. So malapit na po tayo. Enjoy lang natin yung panonood hanggang dulo para makita natin yung daan na nilalakbay natin. So malapit na tayo sa pupuntahan natin. Yun oh, malaking bundok. Ganda. So medyo maamog ngayon yung panahon, kaya hindi masyadong naaninag yung mga bundok. Kundi siguro ito maamog, baka malinaw ito. Tapos hindi siya masyadong berde dahil nga ano ngayon, tagtuyot. So tingnan natin mamaya yung bundok na yun at paliparan natin ng drone. So sa may unahan, may malapit sa gasoline station, is kakaliwa na tayo. '59. So kakanan tayo para puntahan natin yung Sitio Tala. Yan. So tandaan nyo lang pagkakanan kayo is may mapapansin kayo ditong waiting shade. So ito yung isa sa palatandaan. And then mayroong malapit na Angel's Cafe. So yun oh. So yung makikita nyo, yung daan na yan pa diretso, ito na yung daan papuntang Sitio Tala. So kitang-kita natin dito yung mga bundok. Sigurado mamaya madadaanan natin ito. So tara. So ito yung Angel's Cafe.
So pwede kayo dito mag kape-kape muna habang tinitingnan yung magandang tanawin. So baybayin na natin yung daan papuntang Sitio Tala, o tinatawag nila na Little Baguio ng Sitio Agos. Sitio Tala, Sitio Agos, pinsa na yan. So doon sa may unahan, doon sa may bundok na pupuntahan natin, isa mayroong kabahayan doon sa baba. So yung magandang bahay doon, kulay green. Wow, ganda. May ginagawang bahay dito. Yan, may bahay doon sa may tuktok, oh. Kulay berde. Hop, shopcorn. Ganda ng kalsada. So kanina meron tayong nakasalubong na isang campers, isang rider. May dadala siyang mga camp tent. So I think galing siya doon sa may pine trees. Doon, galing siya doon sa may Sitio Tala. So yun yung pupunta natin mamaya.
So yung daan dito is kurba-kurbada. Tingnan mo tayo dito. Lipad tayo ng drone. Doon tayo sa may silong. Hop. Dito. So ito yung bundok na nakikita natin ngayon. Napaganda talaga. So sa may baba niya is may nakikita tayong taniman ng palayan. So hindi natin alam kung anong tawag diyan sa lugar na yan. Pero napakagandang tingnan, green na green. So sa may baba niya is merong bahay. Pero wala akong nakikitang tao. So ito yung daan. Tumigil lang muna tayo saglit. So ito yung nakikita natin. So kaganda. So subukan natin paliparan ng drone para makita natin yung kalsada papunta doon sa pupunta natin sa Sitio Tala. Wow. Yun, nakita niyo yung ano yung itsura dun sa taas. Ganda dito. Yun oh. Ganda yung daan. So tuloy-tuloy lang tayo. Diretso lang itong kalsada na ito.
meron siyang haon. Haon. May akyatan siya. Yun. May ibon, no? Kaya dito, titingnan ko talaga pag palipad ako ng drone. Titingnan ko kung may ibon. Yun, no? Dito, may ibon dito. Malaki. Kalaking ibon. Parang naghanap siya ng makakain eh. Sa Bisaya pa, naghanap ng madagit. So yung kasada nito is pakurbada. So wala masyadong mga locals na nakatira dito banda. So mostly kasi sa mga ibang kabundukan na nakikita natin isa sa tabing kalsada is mayroong nakatira. Pero dito nakikita ko dito walang nakatira ng mga local sa tabing daan. So yun, no? So siguro dito banda is prone sa landslide kasi yung bundok niya is nababalutan ng mga bakal. So ito na yung sinasabi kong pinupuntahan kadalasan ng mga vloggers dito banda. Itong bundok na ito. Yan, yung sitio. Ito yung sitio Tala. So nakikita natin dito isa mayroong kalsada yung daan ng motor papunta pakyat. Pero parang mahirapan itong itong motor ko. So doon banda akitin natin doon. Tapos titingnan natin kung anong meron doon sa taas. Tara, akitin natin. Hanap muna tayo ng parkingan ng motor. So guys, dito na tayo sa parkingan ng motor dito sa may baba lang ng bundok doon sa may unahan. So yan yung tinatawag nilang Little Bagyo dyan sa may pine trees. So dito yung parkingan banda. Tapos ito yung daan paakyat dun sa taas. So samahan niyo ako na akyatin dito. Tara. So ito yung daan niya. So yung daan is hindi siya masyadong masukal kasi sa tingin ko parati naman itong dinadaanan ng mga tao. So mga nagka-camp dito. So yan na yung kalsada. So may baba doon sa may unahan. May mga nakikita akong mga kabahayan.
So ito na yung pakyat. So kaya namang umakyat, nakikita ko, kaya namang umakyat dito ng mga motor. Kaso lang yung sa akin, masyadong malaki yung sumtis ko. Pero yung maliliit na siguro ng mga motor, yung mga EDB, yung mga XRM, sa tingin ko kakayanin yung pag-akyat. So ito na yung sinasabi nilang Sitio Tala na puno ng mga pine trees. Pero yung mga nagka-camp dito, nagkalat yung mga basura nila. Dapat alam nila paano lipitin yung yung mga basura na para ma-preserve yung area. So ito yung napakalamig. Napakalamig ng lugar. Ito, may nakasulat dito. So sayang, gandaan ng lugar, dugyot ka. So yan, ito guys, isang kalat yung mga basura ng mga nakakamp dito. Ikutan natin yung kabuuan ditong pine trees. So tara. So hindi marunong magligpit ng mga basura ng mga campers dito. Hindi naman siguro lahat. Pero halos puno na kasi ng basura dito eh. Pero hindi na ako tumitingin sa lupa eh. Tumitingin lang ako sa mga puno kung gaano kaganda. Ang ganda ng mga pine trees. Kalamig pa dito. Napakalamig. So ngayong araw is medyo makulimlim na. Kaya parang nababadya yung ulan dito. Oh, ganda. Oh. Ganda.
So guys, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo doon sa video na pinapanood ninyo. So kung nagustuhan niyo itong video na ito, paki-like and subscribe para kita kaya tayo sa next vlog natin. So yun lang at magandang araw sa lahat. Ingat parati and God bless. Thank you.